Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao. Isang napakagandang aralin ng ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa edukasyon sa pagpapakatao, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa takot labanan, ipagmalaki ang kakayahan. Alam mo ba na bawat tao ay may kanya-kanyang katangian tulad ng pisikal na kondisyon, level ng kaisipan, at sariling pamamaraan ng pagsasagawa ng iba't ibang bagay? Alam kong ikaw ay isang mahusay na bata, kaya magiging positibo ka at maunawain sa pagtanggap sa mga pagkakaibang ito. Para sa alamin, ang module na ito ay isang kahandaan sa mga gawain na makatutulong sa iyo na makapagpakita ka ng mga kakayahan na malabanan ang takot kapag may nangbubus ka o nangbubuli. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahan na number 1, naiisa-isa ang mga paraan upang malabanan ang takot sa mga nangbubuska o nangbubuli. At number 2, nahihinuha ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iyong sarili at sa kapwa. Kakaroon muna tayo ng maikling pagsusulit. Subukin muna natin kung ano na ang kaalaman mo patungkol sa aralin natin sa ating module. Kunin mo ang iyong notebook at lapis at magsulat sa iyong notebook ng bilang 1 hanggang 5. At pagkatapos ay makinig ng mabuti sa aking panuto. Para sa subukin, ang panuto ay gumuhit ng masayang muka kung ang pahayag ay nagsasaad ng magandang pag-uugali, at malungkot na muka naman kung ang pahayag ay hindi magandang pag-uugali at nakasasakit sa kapwa. Iguhit ito sapat lang ng iyong kwaderno o sagutang papel. Number 1, pinupuri ang magagandang katangian ng kamag-aral. Number 2, tinutulungan ang mga may kapansanan at kahinaan. Number 3, binibigyan ng pangalan o bansag ang taong may kakaibang pisikal na kondisyon. Number 4, masayang tinutulungan ang mga may kapansanan. At number 5, tapat sa pakikipag-usap sa taong may kahinaan. Halina at basahin natin ang tulang may pamagat na tayo ay iba, halina't magkaisa. Matututuhan natin sa tulang ating babasahin ang iba't ibang katangian na taglay ng bawat tao. Ang pagkakaibang ito ay kailangan nating unawain at tanggapin. Dahil dito lamang natin maipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa ating kapwa. Basahin na natin ang tulang may pamagat na tayo ay iba, halina't magkaisa. Ako'y may malaki at bilog na mga mata,
kaya maraming nakikita. Sa akin ay maliit ang buka, ating tingnan ang maganda. Maliliit ang aking mga binti at may matabang hulma. Sa aking matatag, tayo nang maglakad, ikaw ay sumama. Hirap akong matuto, tila kulang ang lakas ko. Ako'y aktibo at buhay ang isip ko, halika't magtulungan tayo. Hirap ng buhay ay aking nakikita at nararanasan. Kami nakaluluwag at may kakayahan, hayaan mong ikaw ay aming tulungan. Para sa balikan, ang panuto ay balikan natin ang mga kaisipan mula sa tulang tayo ay iba, halina't magkaisa. Iyong tukuyin ang tamang gamit ng mga ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng paglalagay ng check. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Pipiliin natin ang pahayag na siyang nagsasabi ng tamang gamit ng mga ipinagkaloob sa atin. Isusulat natin ang ating sagot sa ating notebook. Number 1, ang ating mata. Tingnan ang sariling katangian. Tingnan ang kapintasan ng iba. Tingnan ang sariling kakulangan at panghinaan ng loob. Tingnan ang masama. Number 2, ang ating paa. Humakbang upang lumayo sa may kapintasan. Takbuhan ang nangangailangan. Lapitan ang kapwa at tulungan. Lumakad upang iwasan ang may kapansanan. Number 3, ang ating kamay. Kunin ang nakalaan para sa iba. Mag-abot ng tulong na kayang ibahagi. Isarado upang pagdamutan ang kapwa mo. Number 4, ang ating tenga. Pakinggan ang masasamang bagay. Dinggin lamang ang sariling kagustuhan. Pakinggan ang hinaing at pangangailangan ng iba. Makinig ngunit huwag gawin ang dapat. Tandaan natin ang mga positibong pamamaraan upang mawala ang takot sa nangbubuska o nangbubuli. Number 1, pagtitiwala sa sariling kakayahan. Ang tiwala sa sarili ay makatutulong upang mas mahubog ang angkin at natatagong kakayahan. Number 2, pagiging positibo sa sasabihin ng iba. Ang paggalang at pagtanggap sa mga sinasabi at opinyon ng iba ay makapagbibigay ng mga hakbang upang magbago at magkaroon ng positibong pananaw. Number 3, pagpapaunlad ng sariling kakayahan. Ang pagpapaunlad ng lakas at kakayahan ay hakbang upang makamtan ang tiwala, confidence sa sarili. At number 4, ang pagsasaisip at pagsasagawa ng mga bagay na magpapakita ng kabutihan sa iba. Ang pagiging mabuti sa kapwa ay isang paraan upang umunlad ang pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Para sa suriin, ang panuto ay pulsuhan sa pamamagitan ng thumbs up kung ang mga pahayag ay dapat gawin upang labanan ang takot sa mga nangbubuska o nangbubuli, at thumbs down naman kung mali at hindi dapat ang pahayag. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Number 1, makinig sa maling pahayag ng iba at panghinaan ng loob. Number 2, lumaban sa pamamagitan ng pagpapakita ng sariling kakayahan. Number 3, gumanti at maging marahas sa mga nambubuska o nambubuli. Number 4,
Igalang ang opinyon ng iba, lalo na kung ito ay makatutulong. Number 5, magsikap sa pagpapaunlad ng mga kakayahan. At number 6, maghiganti dahil sa masamang bagay na ginawa ng kapwa. Para sa pagyamanin ang sitwasyon ay si Julia ay laging tinutukso ng kanyang mga kamag-aral dahil sa taglay niyang panlabas na kaanyuan. Pandak o onano ang ngalan na bansag sa kanya. Pinagtatawanan at laging tinitingnan ang kanyang mga kapintasan. Ang gagawin natin ay punan o sulatan ang mga puso ng mga pahayag na maaari mong ibahagi at sabihin kay Julia upang mapalakas ang kanyang loob. Gawin ito sa iyong kwaderno o sa gutang papel. Para sa isaisip, punan natin ang patlang ng tama o angkop na salita upang makumpleto o mabuo ang paksang diwa ng pahayag na nasa ibaba. Ito ang pahayag, magpakita ng mga blank upang malabanan ang pangbubuska o pangbubuli ng iba sa pamamagitan ng positibong pagtanggap sa sarili at sa iyong kapwa. Ang iyong kakulangan at pisikal na kalagayan ay hindi dapat maging sagabal para sa mga bagay na kaya mong gawin. Maging positibo, alamin ang mga mabuting gawain at tukuyin ang mga taong maaaring makatulong sa iyo. Para sa isagawa, ang panuto ay suriin ang mga pahayag, lagyan ng check ang mga gawi upang labanan ang takot sa mga nangbubuska o nangbubuli, at X naman kung ito ay nagpapakita ng takot. Sagutin ito sa iyong kwaderno o sa gutang papel. Number 1, galingan sa pagsayaw kung di marunong sa pag-awit. Number 2, magtago sa mga nangbubuska o nangbubuli at lagi silang iwasan. Number 3, yayain ang mga may kaparehas na kalagayan para gumanti sa iba. Number 4, humingi ng tulong at payo sa magulang, guro at mga kaibigan upang mapaunlad ang kakayahan. At number 5, bigyan ng pagkakataon ang sarili na maunawaan ang iyong mga kahinaan. Para sa tayahin, si Lito ay mula sa mahirap na pamilya at may kapansanan pa sa kanyang paningin, kaya nahihirapan siya sa pagbabasa. Si Nina naman ay mayroong iba't ibang talento at may matiwasay na pamumuhay. Ang panuto ay piliin sa kahon ang mga pahayag na maaaring gawin ni Lito at Nina upang maipakita ang pangunawa at pagkakaisa. Isulat ang bilang ng iyong sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno o sa gutang papel. Pipiliin lamang natin at isusulat ang bilang o number ng ating sagot. Number 1, tumulong sa pagbabasa at iba pang mga gawain sa pag-aaral. Number 2, magtiwala sa sarili at mag-isip ng tulong na maaaring ibahagi sa kaibigan. Number 3, magbigay ng mga lumang kagamitan na magiging kapaki-pakinabang sa kaibigan. Number 4, tratuhin ng maganda at puno ng pagmamahal ang nangangailangan. Number 5, makinig sa mabubuting opinyon ng kaibigan para mapaunlad ang sarili. At number 6, maging positibo sa lahat ng bagay sa kabila ng lahat ng mga
pinagdadaanan. At para sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, ang panuto ay punan ang mga patlang upang mas makilala ang iyong sarili at makapagbigay ng paraan upang mapaunlad ang iyong kakayahan o talento. Gawin ito sa iyong kwaderno o sagutang papel. Ang gagawin natin ay kukumpletuhin natin ang mga pahayag upang makapagbigay tayo ng mga paraan sa pagpapaunlad ng ating kakayahan o talento na siyang makakatulong sa atin upang makilala natin ng higit ang ating sarili. Ito ang mga pahayag na ating kukumpletuhin. Ako ay may kakayahang. Isusulat natin kung ano ang ating kakayahan o natatanging kakayahan. Ginagamit ko ito sa, isusulat natin ang mga mabubuting pinanggagamitan natin ng ating kakayahan. Upang mapaunlad ito, ako ay, isusulat naman natin ang mga paraan kung paano natin mapapaunlad pa ang ating mga kakayahan. Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang makatutulong upang labanan ang takot sa mga nangbubuska o nangbubuli ay ang mabuting pakikisama at tiwala sa iyong sarili. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. #ProjectAppear. Paalam!